Sinariwa ng ilan nating mga kababayan ang kanilang personal na karanasan kasama si Pope Francis at kung paano pinalakas ng Santo Papa ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Sariwa pa rin sa alaala ng dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang Carla Lim, ang kanyang personal na karanasan nang i-cover niya si Pope Francis noong 2015. Hindi siya Katoliko at walang relihiyon. Hanggang sa ang panayam ni Carla kay Pope Francis ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. I felt God's presence because of my interaction with Pope Francis. He changed me for good. And that experience changed me for good. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lang noon na si Alvin Atis. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang sorpresang bisitahin nito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila, isang dekada na ang nakakalipas. Ngayon, 20 years old na si Alvin. Ang gaan po sa pakiramdam, yung feeling na ang swerte kasi ang dami namin, pero bakit ako yung kaunaunang bata ng tulay na makayakap? Siguro hanggang sa tanang buhay ko hindi ko siya makakalimutan. Gaya ng ibang mga bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na rin ngayon sa simbahan. Kung may mga kababayan tayong sinariwa ang alaala ng Santo Papa nang bumisita rito sa Pilipinas, merong mga dumayo na rin mismo sa Vatican para dumalo sa Rosary Prayer sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang grupo ni Angel na pupunta lang dapat sa Rome para magbakasyon, magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman sa nangyari. Kaya kami nagdadalamhati. Kaya mas instead na pupunta kami sa ibang pasyalan, dito na lang po namin pinili spend ng holidays. Ilan lang sila sa mga nagnais maging bahagi ng mga huling sandali ng Santo Papa bago siya ihimlay. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.